Ang paglalakbay ng MV Doña Paz noong Disyembre 1987 ay hindi lamang nagdulot ng trahedya at kamatayan, kundi marami ring kwento ng kababalaghan at misteryo na bumabalot sa buong pangyayari. Kahit na ang trahedya mismo ay sapat ng nakakatakot, maraming mga saksi ang nagbigay ng mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari at mga espiritual na karanasan sa oras ng pagkakabangga ng barko. Isang kwento ng kababalaghan ay may kinalaman sa mga nakakita ng mga multo sa loob mismo ng MV Doña Paz bago pa man ito sumalpok sa MV Vector. May mga saksi na nagpahayag ng mga kakaibang anino na nakikita sa mga sulok ng barko, mga anino na tila hindi maaaring maipaliwanag sa simpleng pag-iilaw o anumang iba pang rason. Ang mga kwento ng mga multo na umiikot sa loob ng barko ay nagdagdag lamang sa takot at kaba ng mga pasahero na naglalakbay sa gabing iyon. May isa pang kwento tungkol sa isang grupo ng mga pasahero na nagtangka na tumakas sa trahedya sa pamamagitan ng pagsakay sa mga lifeboat. Subalit, sa pagtakbo nila patungo sa mga lifeboat, ang mga pasahero ay napansin ang pagkakita ng mga anino na nakakabit sa mga lifeboat, na tila ba nagbabala sa kanila na huwag itong sakyan. Ang mga pasaherong ito ay natakot at napilitang bumalik sa loob ng barko, kahit na ito ay tumatabo na patungo sa delubyo. Bukod sa mga multong nakikita sa loob ng barko, may mga kwento rin ng mga bangungot at panaginip na nagpapahiwatig ng anumang paparating na sakuna. Maraming mga tauhan at pasahero ang nagsasabing nakaranas sila ng mga panaginip na nakakatakot bago pa man mangyari ang trahedya, na nagbibigay sa kanila ng mga babala o senyales ng anumang masamang mangyayari. Ang mga kwento ng mga panaginip na ito ay nagdagdag sa misteryo at kababalaghan ng pangyayari. Isang pangyayari na nagdulot ng kakaibang takot sa mga saksi ay ang biglang pagkawala ng ilang mga tao sa mismong araw ng trahedya. Maraming mga pamilya ang nagulat na ang ilan sa kanilang mga mahal sa buhay ay biglang nawala sa araw ng pagkakabangga, at hindi na sila nakita o narinig mula pa man noon. Ang misteryo ng biglang pagkawala ng ilang mga tao ay nagdagdag sa kahindik-hindik na aspeto ng trahedya, at hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito lubos na naipaliwanag. Bukod sa mga kwento ng multo at mga kakaibang pangyayari, may mga report din tungkol sa mga bangungot ng mga naiwang kamag-anak at kaibigan ng mga biktima. Maraming mga taong may kaugnayan sa mga nasawing pasahero at tauhan ang nagsabing sila ay nakaranas ng mga bangungot at masasamang panaginip matapos ang trahedya. Ang mga bangungot na ito ay nagdulot ng dagdag na sakit at pagdadalamati sa mga naiwan, habang sila ay hinaharap ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang trahedya ng MV Doña Paz ay hindi lamang isang kwento ng pagkawasak at kamatayan, kundi mayroon itong mga kwento ng kababalaghan at misteryo na hanggang ngayon ay nagpapabalot sa pangyayari. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa takot at kaba ng mga tao sa panahon ng trahedya, at hanggang sa ngayon, ang mga kwentong ito ay patuloy na nagpapahiwatig ng di malilimutang karanasan na hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual na dimensyon ng buhay.